We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong buntag ka natong tanan ug welcome sa GMA Regional TV Live sa atong mga mommies, kuya, ate, lolo ug lola nga kanunay nagsuporta sa ato ang programa. Daghan kaayong salamat. Good morning, partner Nick. Buntag, partner Mayo. Good morning sa atong tanan nga makapuso nga nagtan-aw karon bisan asa man mo mga kapuso, naba sa eskwelahan, naba sa trabahoan ug paingon pa kuna sa mga panimay diha, tutok lang sa atong programa kay daghan kay dalit kaninyo karong buntaga labi na sa mga kasayuran o mga impormasyon na mga balita kung karong taod-taod sad mga kapuso, pampagaan partner May at makauban #Barda in the house no. Pampakilig sa ni Nick, murag break ni gikan sa mga bugat nga mga balita. Later on ato sang pakiligon ang ato ang mga Gen Zs, ang mga fans sa Barda. Of course, og promote na ni Mike kay happy tar mahuman ang maging sino ka man atong tutukan ang nagkanindot istorya ni. Tinuod ka na. So mga kapuso, ayaw lang yun bungbuhi kay ato silang mahinabi later on. Ug karon sugdan na nato ang morning newscast ug ani-ana ang mga nagunang balita. Paghuot sa dagan sa trapiko sumaabot barangay ug SK elections inguban sa adlaw sa mga minatay gipangandama na sa City Traffic Management System kun CTMS sa Lapu-Lapu City. Kini hilabi na kay daghan karong mga road concreting ug drainage improvement project sa Dakbayan. Ani ang report. Usa ang dan sa Barangay Basak paingon sa Barangay Marigondon sa adunay gipahigayon karong road concreting ug pipe-laying projects. Sa maong dapit usab nahimutang ang Babag National High School ug Babag Elementary School nga mga voting centers unya sa umaabot barangay ug SK elections. At bang niini ang usa ka dakong pribadong samang. Matod ni Minerva Herodias, tigpamaba sa MCWD nga sa 3.2 kilometers nga pipeline expansion project sa dapit, 165 meters na ang nahuman ni ini. Gusto ang City Hall nga mahuman na siya before sa pagpahigayon sa Ironman next year. I think February man siguro next year. So mo na siya among palingkamutan na mahuman before ana nga mga day. Subay ni ini, mupatuman og one-way traffic ang City Traffic Management System sa maong dapit at ulunya sa barangay ug SK elections, hangtod na sa pagtimaan sa adlaw sa mga minatay. Hinuon duha ka lane ang himuon, usa paingon sa samang, samtang ang usa alang sa mga sakyanan nga mulahos paingon sa Marigondon. Samtang ang management usab sa pribadong samang sa dapit, mihimo na usab og kaugalingon nilang pamaagi aron mas mapadali ang pagsulod sa mga sakyanan sa pribadong samang ug malikayan ang taas nga linya sa mga sakyanan. We already talk with the security guards na if ever maka-traffic yun ang padung sulod sa MIMG, we need to have lots of security guards para ma-assist, para ma-inspect. Instead of having two teams, we might assist additional teams para ang flow sa traffic going to MIMG smooth siya. Matod sa CTMS, mukapin sa 60 ka mga traffic enforcers ang ilang ipakatap atol sa adlaw sa mga minatay. Samtang kapin sa 80 usab ka mga traffic personnel sa 38 unya ka mga voting centers sa Dakbayan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live. Na-rescue ang 250 ka mga pasahero sa usa ka barko human masangad sa kadagatan sa may barangay Kaungkod sa lungsod sa Madridejos, Cebu. Migikan ang MV Filipinas Butuan sa pantalan sa adwana dinhi sa Dakbayan sa Subo ug gikatakda untang mudunggo sa Iloilo dihang nahitabo ang insidente. Sa initial investigation sa Philippine Coast Guard, kasamtang naglawig ang barko sa gilayon nga 1.5 nautical miles gikan sa Kaungkod, Madridejos, milikay kini sa fish cage, hinungdan nga nahipunta na hinuon sa mabaw nga parte sa dagat ug nasangad. Daling nakaresponde ang mga Coast Guard personnel uban ang Madridejos Disaster Risk Reduction and Management Office ug na-rescue ang tanan nga mga sakay sa barko. We should not compromise safety. Kay paramount importance ko na itong safety sa itong mga pasahero.
Mga nagnegosyo o nag-operate og mga fish pen sa lamakan o wetland area sa Mandaue City nang hinaot nga di makulban sa kaldero ni ining pagpapahawa kanila. Nagpatabang sila sa konseho. Ani ang report. Sa regular session sa Mandaue City Council, mitunga kini mga residenteng apektado sa giplano nga clearing operations. Moabot sa 32 ka mga fish pen structures ang na-identify nga nag-operate sa may lamakan o catch basin sa syudad. Napadalahan sila og notice sa miaging simana kay way permit ang negosyo o gihatagan sa syudad og 3 ka adlaw sa pag-clear sa istruktura. Kahinumduman, bag-uhay lang gibaha pag-ayo ang parte sa Mandaue ug Cebu City ug usa sa natumbok ang grabing siltation sa may wetland area. Kini ang rason nganong ang syudad gustong mahingusgan ang clearing. Hangyo nga unta dili lang unta ipatangtang. Kung pwede man gani unahon lang sa tunila padakan baron or limpyuhan ang mga drainages before ang kana if ever man gani siguro ang amo jung gusto is walay tangtang. Amo lang siguro paggamyan ang mga nets. Katiguangan nga nimo yung pudihan nga wa din tayo mga trabaho. Wa din tayo kuan kay meron din tayo ni kuan. Ang district councilor sa Kabangkalan nagpangita sab sa sinkhole nga makasulbad unta sa problema. The agency who has the jurisdiction over that really is the BFAR because the protection of the area is within the jurisdiction of the DNR. Dito mo siya masangit. So mabaha siya kay naman ka-flow of water. Kay ang fish net naamon sa tubangan. So naamon basura, di ba? Ikaw mismo na ikalmang na naamon basura. So ang pagdaran sa water. Nico Sereno, GMA Regional TV Live. Maayong panahon ang gipaabot karong buntaga sa halos tibok Central ug sa Eastern Visayas. Kini kun basihan ang rainfall forecast sa Metro Weather. Apan karong hapon o gabii, posible nga masinati ang mga pag-uwan nga mugna sa localized thunderstorms kini matud sa Pag-asa. Sa pagkakaron, apektado gihapon sa amihan ang Northern Luzon, samtang ang shear line usab ang padayon nga nakaapekto sa may eastern section sa Central ug Southern Luzon. Anyos nga babay, gipusil patay niadtong Domingo sa hapon sa nagbinugto nga wa pa mailhing mamumuno. Nahitabo kini sa Sitio Magay, Barangay Tangke, Dakbayan sa Talisay. Ang biktima giila sa mga silingan niini nga si Josephine Bazar. Manglutuay ug mga kakanin ug siya ra usab ang mo-deliver niini. Sa pakisusi sa Talisay City Police, patay diha-diha dayon si Bazar human makaangkon og samad pinusilan sa luyong bahin sa iyang ulo. Gisubay na karon sa kapulisan ang kuha sa CCTV sa dapit aron sa pag-ila sa mga suspitsado. Usa sa gisubay sa kapulisan ang motibo sa krimen nga may kalambigitan sa ginadiling drogas. Human matod pa sa nakuha nga report nga nahimo kining tigkuha og hatod sa illegal nga drogas sa igsuon niini nga giingong usa ka drug lord. Ang igsuon na sikop niadtong Agosto ning tuiga. Nakasud na sa Gaza ang 20 mga trucks nga nagdala og humanitarian aid alang sa mga nabiktima sa gubat. Karga nila mga medical aid, pagkaon ug tubig ang dala sa Egyptian Red Crescent, UN organizations, World Food Program ug UNICEF. Tinguha nila nga matabangan ug mapakaon ng mga nabiktima sa gubat. Madugangan pa unya ang gidaganon sa mga nakalas sa nagpadaing gubat tali sa Israel ug sa Palestine, kinihuman nga nagkuwang og basic life-saving medicines ang mga tambalanan sa Gaza. Usa na niini ang Neonatal Intensive Care Unit sa Al-Shifa Hospital sa Gaza diin daghang mga pasyente ang gitabang. Gipasabot ni Dr. Nasser Bulbul nga napulang ka mga ventilators ang niandar ug nag-anto sila sa kakuwangon sa mga medisina. Daghang mga masuso ug mga bata ang mga pasyente ang naapektuhan. Misaka na sa 4,485 ka mga Palestinians ang namatay sa maong gubat. Nabanaw ang kadalanan sa Mexico City, human kini napuno sa mabuluko ng mga skeleton costumes nga giparada isip kabahin sa Day of the Dead festivities. Usa kini kalabing dako nga kalihukan, hinungdan nga nagsulot og mga costumes nga La Catrina alang sa pre-Day of Dead celebrations.
Gimugna sa Mexican cartoonist illustrator ug artist nga si Jose Guadalupe ang lakatrina human kini nga naimpluwensyahan sa mga artist sa Latin America gumikan sa iyang satirical acuteness ug political engagement. Sa lalawigan sa Bohol, tulo ang nakala, samtang tulo usab ang naangol sa aksidente nga hitabo sa National Highway sa may barangay Buenos Aires sa lungsod sa Carmen. Nasayran sa investigasyon sa Carmen Police Station nga gikan sa Davao de Oro ang mga namatay ug naangol sa insidente. Mato ni Police Staff Sergeant Rustico Vitasolo Jr., traffic investigator sa Carmen Police, paingon sa lungsod sa Carmen ang mga pasahero. Apan giingong nakatug ang driver sa sakyanan ug mibangga sa may Kamanayon Bridge. Gidala ang mga biktima uban ang driver sa Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital apan tulo kanila ang nakalas. Ana sa tambalanan ang lain pang mga pasahero nga luwas na gikan sa Kakuyaw. Dead on arrival sa ospital ang 19 anyos nga si Gino Paglinawan, kandidato pagka SK Councilor, dihang gipauwanan ang ilang bay tungang gabi ni adtong Sabado, Oktubre 21. Laing usa ka tawo ang samdan. Sa investigasyon sa kapulisan, nangatog ang duha dihang gisud ang bay sa duha ka wa mailing suspetsyado kinsa mipauwan og bala sa mga biktima. Daling misibat palayo ang mga suspetsyado kinsa padayong giila sa kapulisan. 300,000 pesos ang ganti gitanyag sa Leyte LGU sa makatudlo sa responsable nga nagpusil patay sa barangay treasurer sa Kabungahan, Villaba, Leyte nga si Mateo Razonable. Gibanhigan patay si Razonable niadtong Oktubre 5 nang hinaot ang Villaba Police nga mas mapadali ang pagsulbad sa kaso ni Razonable aron makabot na ang hustisya alang sa biktima. Laing insidente sa pagpamusil ang nahitabo sa barangay Kabungahan, Villaba, Leyte. Patay ang 48 anyos nga si Aldwin Perez, presidente sa Osaka Farmers Association sa barangay Tag-Abaca, Leyte, Leyte. Mato ni Police Major Edwin Tolibas, hepe sa Villaba Leyte Police, gikan naghatod sa iyang anak sa Kabungahan Elementary School ang biktima sakay sa iyang motorsiklo dihang gibanhigan. Padayon pang gisusi sa kapulisan ang motibo sa krimen. Puni sa De La Salle University Chorale mi patigbabaw ug midaog atol sa Chorale Festival and Competition nga gipagayon sa Busan, South Korea. Anang report ni Mark Reggie Abella. Top prize for ethnic category. Top prize usab sa classical mixed category ug nasungkit usab nila ang titulo isip Grand Prix winner. Kini ang mga nauli sa De La Salle University Chorale atol sa Chorale Festival and Competition nga gipahigayon sa Busan, South Korea niadtong October 16 hangtod October 21. Kapin sa 30 ka malain-laing grupo ang gibuntog nila, lakip ng upat ka mga grupo nga gikan ra usab sa atong nasod. Sa ilang pag-abot sa nasod, mihatag sila basample sa ilang winning piece. Sama-sama nating abutin pinakamatayong nabituin. Matod sa conductor sa grupo nga si Joel Aquino nga midaog usab isip best conductor nga dili-dali ang maong kompetisyon. It's a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Pag-angkon niya nga hangtod karon dili gihapon sila makatuo nga sila ang napiling Grand Prix winner. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. Hingpit nang gipaubos sa COMELEC control ang tibok lalawigan sa Negros Oriental sugod pa ni atong Biyernes. Mao kini gipaybaw ni Attorney Lionel Marco Castillano, ang Regional Director sa Commission on Elections 7. Subay niini, ang COMELEC na ang magbuot sa tanan nga mga kalihukan nga dunay kalambigitan sa piniliay kundi ubos sa ilang gahom ang mga law enforcement agencies. Samtang giklaro sa Police Regional Office 7 nga bisan og gipaubos na sa COMELEC control ang Negros Oriental apan wa sila nakita nga timailhan sa kasamok sa maong dapit. Gikatakda sab nga ipaubos sa full alert ang tibok Central Visayas duha ka adlaw sa dili pa ang piniliay. We could replace all national and local officials that may be involved
in partisan politics kanang mga appointed officials. I would like to emphasize it no sa ginaingon sa atong election, regional election officer, kanang situation sa Negros Oriental being placed under COMELEC control is just a proactive measure, no. All indicators suggest that we will have a safe and secure election in Negros Oriental. Mga kabaw nga gipintalan ug mga mabulokong disenyo giparada o gibida ato sa Carabao Festival 2023. Himong pagatasan ang mga kabaw inay sa pagdaro lang, ang tinguha sa pagsaulog sa maong kapistahan. Ani ang hayop sa balita ni Mark Reggie Abella. Break time una sa pagdaro ang mga giilang pambansang hayop sa nasod kay murampa una sila atol sa Carabao Festival 2023. Kini na ang kaduhang kapistahan, din gibida ang mga kabaw nga gipintalan o mga managlahing disenyo ngadto sa Barangay Punod, lungsod sa Pinamungahan, Cebu. Sa 100 ka mga mag-uuma nga misalmot sa kompetisyon, apan 75 lang ang napiling official entry. Og napiling second runner-up ang kabaw nga feel kaayo ang Christmas. Og first runner-up ang zebra bow o kabaw nga gidisenyuhan og zebra. Og nakuha ang grand prize sa Carabao B. Matud sa General Manager sa Lamac Multipurpose Cooperative nangu sa Carabao Festival, Ellen Limukon, nga aduna sila gibasihan nga criteria. The criteria is that ang iyahang kuan, ang iyahasad nga ang health condition with the body score, no, the body score sa Carabao, unya tapos amo na sa ilahas ang dekoritan, unya as well as for the farmer. Para si farmer, kana bitang maanal bitaw sa mag-expose siya, and proud to be matawag siya as a farmer. Aduna may miisa ang kilay tungod sa mga pintal nga gigamit sa kabaw, apan chillax lang kay giklaro sa organizer nga body paint ra kini o daling mapapas. Human na sayri nga adunay mokapin sa 200 ka mga kabaw ang naasing barangay pagkahuman sa kapistahan, tinguha nila karon nga kita na mo nga lisod kaayo ang farmer to understand that ang ato mga karabaw is not only good for pagdaro ba, for flowing ba, o nga hindi ay siya mahimo siyang pagkatapan, mahimong dairy. Gawas nga dako ang matabang sa kabaw sa pag-uma, dako usab ang ilang potensyal sa kalambuan sa agrikultura pinaagi sa dairy product. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella. GMA Regional TV Live. Get ready to be under the spell. Welcome sa gikahinaman o gikaguptan nga Sparkle Spell, diin imo makita na nagkalain-laing sparkle artist uban ang mga local influencers nga nagsulot sa ilang mga fabulous Halloween costumes. Pipila ka mga artist ang nahimong head turner sa mga prestiyosong kalihukan, sama na lang nila ni Jack Roberto ug David Licauco nga nag-Zorro costume. Samtang si Barbie Forteza nag Game of Thrones costume ug makalingi usab ka sa Spartan costume ni Derek Monasterio nga nakasakay og kabayo. Nag-sparkle usab sa black carpet ang pipila ka mga artist, hinungdan nga sila nakadaog. Gila si Miguel Tan Felix ug Jillian Ward isip ay amazing looks of the night, gikan sa I Am Worldwide gumikan silang costume nga Mad Hatter sa Alice in Wonderland ug Black Angel. Samtang si Sanya Lopez bidaog usab isip Enchantingly Fresh Star of the Night from Jojo Glow, gumikan siya Medusa inspired look. Samtang sa nag-aksyon nga mga eksena sa maging sino ka man, gisung sa kaaway ang balay sa inahan ni Monique, human nga makitaan si Carding sa kaaway. Ug samtang nahitabo ang pinosilay, naigo sa mga bala si Carding. Unsa kaha ang kapalaran ni Carding? Mamatay baka siya o mabuhi? Kana, ugban pa atangi sa maging sino ka man paghuman sa 24 oras. Good news mga Barda fans! Mahimo na kamo makadaog og 5,000 pesos hangtod sa 10,000 pesos sa inyong pagtanaw sa hashtag maging sino ka man GMA sa TV. Huwata lang ninyo ang signal aron nga kamo maka-wave. Busa, apil na sa Wave More, Win More Season 2 promo. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang www.gmanetwork.com/wave.
Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Makapuso sa talagsaong kahigayunan, makauban nato sa programa karong buntaga. Of course, atong gikahinaman atong mga idolo Barbie Forteza og David Licauco. Maayong buntag and welcome to GMA Regional TV Cebu. Of course, #Barda. Thank you so much. I understand this is David's second time, right? Pero first time mo, Barbie. Ako, first time po Wow. dito sa studio. Maayong buntag po sa inyong lahat. Mayong buntag po sa inyong lahat. Alam na ni Cebuano. Of course, we'd like to know first, how will you, David to Barbie, Barbie to David, how would you describe each other's mornings? I think I would describe Barbie's mornings. Usually kapag naghaya ko sa kanya, ano naman siya, alive, lively. First thing in the morning, nakwento niya lang naman sa akin din. Hindi ko pa rin naman na-witness. Pagkagising niya, hindi daw siya magpo-phone for the first hour. Yes, correct. Wow. Most of the time. Ito naman, of course, tinginan. Speaking of tinginan, telepathy na lang daw. Try natin ito na game. Telepathy naman. Of course, telepathy naman. Tas sabay pa din kayo ha, sabayin yung bigkas kung sino yung tinutukoy natin. Ano yung question natin. First question daw. By research ito ng ating GMA Regional TV team. Kailan daw nabuo? Sabay after ng pagsagot ha, kailan daw nabuo? Ang exact date, Barda Love Team. Exact date. November. No, ako, I think, October 5. October 5. Magaya talaga. Ano ba yan? Hindi nag-review. O bakit October 5? Hindi, wait, kailan ba nag-air yung Maria Clara? October 3. October 3. October 3. October 5 tayo nakita. Okay. Yung first appearance. Meron na kaagad First dyan. meeting natin. Oh. No, pero October 5 kasi yung audition natin ng Meant to Be as well. Okay. Kaya di ba ang Barda Day natin 5? Okay. Pwede rin, of course. I win. Sabi ko Second question. Ano daw yung first out of the country trip? Saan yung first out of the country trip niyo dalawa? Korea. Thank you so much for being game sa very short game namin, of course, Barda Love Team. At gabi-gabi napapasayan niyo ating mga audiences, ating mga kapuso sa of course sa programa, maging sino ka man. Ano pang aabangan namin sa programa? Well, ngayon, last 2 weeks na lang po kami. Kahit ako ay nagugulat kapag nagbabasa ako ng script kasi parang in 2 weeks, siniksik nila lahat ng revelations, lahat ng twists. Actually, marami kaming eksena together ni David na parang, sakit! Ang sakit-sakit! Yung ganon. Kasi, syempre, parang magkakaroon ng conflict between the two of us. So, abangan nyo na lang po kung ano yon. By the way, kumusta dito kayo sa Cebu for Kapuso Mall Show? Kumusta ang pagtanggap? At kumusta yung pagbalik Cebu nyo? Ang saya. Ang tagal kong hindi nakapag-Cebu. Kasi yung last niyang Cebu for a Kapuso Mall Show was for Maria Clara at Ibarra. Eh, hindi po ako nakasama nung time na yun. Bakit? So, kasi nga mismo ako na, no? Hindi kasi sadly, I had work that time. Pero ngayon, I'm super happy to be back. And ngayon, first time ko sa studio nyo. Super ganda. Thank you so much for having me. And sobrang saya. Sobrang saya ng mga tao. Na-miss ko rin mag-perform sa ating mga kapusong Cebuanos. And syempre, sharing the stage with David is always a joy and a pleasure. David, kumusta ang Cebu experience natin? Palagi kong tinitweet, I love Cebu. Nga. Kasi, ewan ko, parang mas chill kasi dito in a way. Tapos marami na yung mga good restaurants. And ang ganda ng airport. May nabitin daw sa kissing scene sa Maging Sino Ka Man. So, nabitin siya. Nabitin siya? Nabitin eh. So may abangan sa huling 2 linggo? Parang, sino pa kayang dadating? Ganon. Actually, in a way, parang alam na rin ng mga viewers, pagka kunyari may almost kiss kaming eksena, alam na nila, sino na naman dadating? Sino na naman ang agaw eksena? Lastly, to close this, Barbie and David, message of hope daw para sa ating mga kapuso dito sa Central and Eastern Visayas. Just keep the faith and keep doing what you're doing. I'm sure you're doing fine. And always believe, always know that everything will be okay. Nothing lasts forever. you just have to do what you have to do.
like what you said. Just do it. And believe in yourself. Because kung di ka magtitiwala sa sarili mo, sino pa iba? Diba? So, and keep working hard. And working smart. Ganito kasi ginagawa namin sa mga guests namin. Sila pinapa-cue namin sa Gap. Lalo na sa mga, of course, sa mga artists natin. So kayo mag-cue ng Gap in Bisaya kung pwede. Barbie and David, please do the honors. Okay, ready? Og mabalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Sud na sa 20 katuig sa music industry, kapinasa na po ka mga albums ang na-release sa atong bisita nga makauban sa studio dinhi sa GMA Regional TV Live. Tapos it was a 3D printed design. Ang galing lang ng technology ngayon, no? So input mo lang the No one ever saw me like you do. All the things that I could add up to. Wailain mga kapuso ang nag-inusarang Asia's romantic kapuso balladeer, Christian Bautista ang atong mahimamat ug makumusta ug mga adlaw. Ugawas niya na partner Nick sa nilabayng simana, nagsaulog usab siya sa iyang 42nd birthday. Busa ato siyang pangutan-on kung aduna pa ba siya mga butang nga buot pa niyang makabot. Busa ayaw si Piata kana mga kapuso sa pagtudok din hilang sa GMA Regional TV Live sa alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. Paminawan ang kanta ni Christian Michael, maawit siya para sa atong mga kapuso. Hindot na siyang mga kanta ni And of course, no ubay-ubay yun ng mga kapuso nato artist nga may bisita dinhi sa Sugbo. And salamat kayo sa atong mga kapuso sa kanunay ninyong pagsuporta usab sa nagkalain-laing programa sa GMA. Maging sino ka man, last 2 weeks na may dapat atangan. Very exciting. Busa ayaw yun pagbuhi mga kapuso kay nagka-exciting na. Ang pipila na lang ka mga adlaw 2 weeks to be exact. Busa mga kapuso, aduna kami ikadalit kaninyo gikan ni Tony Robbins, American author and coach. Life is a gift. It offers us the privilege, opportunity, and responsibility to give something back by becoming more. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Ako inyong kapuso, Luan Merondina. Put namong pasalamatan ato mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami, ang GMA Regional TV Live, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Ako si Nico Sereno. 62 days to go, Pasko na! Have an awesome day mga kapuso!